Mga kababayan, mukhang nanganganib talaga ang buhay ng mga tao ngayon, no? Kasi dahil nga sa digmaan ngayon ng Iran at Israel. So, sa mga nakikita nating video, iba na ang labanan talaga ngayon. Talagang missile to missile na, no? Hindi mo na maabot yung iyong kalaban. Kaya nanganganib yung buhay natin, no? Lalong-lalo na at nababalita na yun nga, parang sasali yata yung Amerika. At pag natuloy yan, no, alam nyo si Donald Trump kasi, hindi talaga yan mahilig sa away. Hindi yan mahilig sa gulo, hindi yan mahilig sa gera. Pero kung hanggat maaari, ay maariglo pa. Kung ibang presidente pa yan, malamang sa malamang, pinakamatagal din 3 araw, 2 araw magdidesisyon na yan. Pero hinailab. Pero si Trump nagbigay pa ng palugit, no. Nagbigay pa siya ng palugit 2 linggo. Pero kung makikinig ka sa mga balibalita, no, mga malaki ang posibilidad na papayag magbigay ng go signal si Trump na yun nga, bagsakan nila yung nakadiposit na mga nuclear ng Iran, no, at tanging Amerika lang ang makagawa nun. Dahil yun nga, di kaya ng Israel. Wala silang sapat na equipment o eroplano na magdadala ng pang-bunker na bomba para ihulog doon sa ano. So, ito yung sinasabi ko last year na yung nga ipanalangin natin na sana mapigilan na sumabog yung mga nuclear. So sa tingin ko guys, no, sa tingin ko mukhang malabo na yata, hindi yata napigilan, no. Hindi na yata hindi yata nadala sa panalangin or talagang wala lang talagang nananalangin na mapigilan, no. Yung bang ang isip ng mga leader, bawat leader sa mundo ay mawala sa kanilang isipan na yung away-away, no. Bagkus ano lang, buhay-buhay lang, pero sa mga nangyayari ngayon at sa mga binibitawan ng mga leader ng bawat bansa ay wala kang makikita sa kanila na sinyalis na hindi mag-away-away, kasi nakikita mo yung kanilang mga statement, talagang desidido sila. Yung iba naman, ang mga superpower na nakasuporta both side ay nananahimik lang. Pero ito na yung sinasabi ko noon na itong 2024, 2025 at saka 2026. Ito yung mga taon na magtaon na magkasunod na dapat ipanalangin ng mga tao na mapigilan na sumabog yung mga nuclear or mga missile. Nakita mo naman no kung gaano pinulbos yung isang lugar. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa, yung sa Palestine, sa Gaza. No, makita mo talaga kung paano dinurog, no, ginawang pino talaga yung mga building doon. So, kung magkatotoo man, kung tuluyan talagang makipag-join, sumali ang Amerika sa sigalot ng Iran at China, wala tayong magagawa, no, kasi lagi nating nababalitaan or lagi nating napapanood sa social media na World War III is coming. So, tanggapin na nating lahat na itong World War III ay tayo yung mga karakter. No, tayo yung mga karakter sa World War III. So, yun. Malamang pwede siyang mangyari ngayong 2025 or kung hindi sa 2025, baka sa 2026. Pero sa tingin ko guys, hindi ko naman hinangad na mangyayari yan. Pero kung basihan natin yung mga nangyayari ngayon, talagang hindi na yata aabutin ng 2026, year 2026. So, wala tayong magagawa, no?
sa panahon natin mangyayari yung World War III at tanggapin natin ang katotohanan sa ayaw man natin, tanggapin natin na tayo yung mga karakter, no? Tayo yung mga magbibida, no? Sa World War III. So, ako, hindi ko hangga't maaari, no, yung 2 linggong palugit ni Trump na siya ka sa magdesisyon. Sana lumabas sa kanyang bibig na wag na lang ituloy yung yung bomba na pang bunker talaga siya, no? Wag na lang nilang ituloy, no? Ayusin na lang yung problema, sana. Kasi pag itinuloy nila yan, talagang damay-damay na lahat. Damay-damay na lahat kasi bawat kasi Israel at saka Iran may mga kanya-kanyang mga supporters. Mayroong mga ibang bansa na superpower na willing na sumuporta sa kanila, ma-Iran man or ma-Israel. So, sana at tanging si Donald Trump lang ang susi para hindi matuloy o di kaya'y matuloy. Now, Donald Trump lang talaga ang susi. Kung pumayag si Donald Trump at kakanain niya yung gustong wasakin yung mga missile, yung mga nuclear na nakaimbak sa underground, pag kinana ni Donald Trump, no, tanging si Donald Trump lang sa dami-daming leader sa buong mundo, tanging si Donald Trump lang ang susi kung mag-ignite ba ang mga nuclear, magsasabugan ba, magpapalitan ba ng nuclear or missile. Tanging si Donald Trump lang. So sana, di lang tayong mga Pilipino, ngunit bagkus buong mundo, sana ipanalangin talaga natin na hindi matutuloy. Dadaan na lang sa diplomasya, pag-usapan nilang ang problema. Kasi kung matutuloy yan, guys, sinasabi ko sa inyo, kahit sabihin mong nandito tayo sa Pilipinas, mayroon at mayroon pa ring missile na babagsak sa ating lugar. No? At pag sumabog yan, lalo na pag nuclear, mahirap. Wala yatang tao makakasurvive. So tanging si Donald Trump lang. Ipanalangin natin, guys, na huwag pumayag si Donald Trump. Tablahin na lang yung hiniling ng Israel na pasabugin yung mga missile, yung mga nuclear kung saan nakaimbak doon sa Iran. Tablahin na lang kasi pag hindi tinabla ni Donald Trump yan, guys, matik yan. Matik yan. Talagang ewan ko lang kung anong mangyari sa atin. Kaya ipanalangin natin, guys, mayroon pang 1 linggo. Mayroon pang 1 linggo na palugit si Donald Trump. So 1 linggo na lang. No? Ano ba ngayon? Sabado, next Sunday, next Saturday. Doon na magdesisyon si Donald Trump kung kakanain nyo ba or tatablahin niya na lang yung kagustuhan ng ibang bansa na pasabugin yung mga nuclear. No? At pag once na kinana ni Donald Trump, marami talaga. Marami. Basta alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin. So guys, ipanalangin natin na mas maigi pang tablahin na lang ni Donald Trump, no, yung Israel, kaysa ituloy niya yung hinihiling na pasabugin yung mga nuclear doon sa Iran. Kasi pag tinuloy ni Donald Trump yan, we must prepare. Yun lang ang masasabi ko.